Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Duffy na nagpas siyang pumasok sa isang bar. Sa loob, napansin niya ang isang grupo ng mga matatapang na lalaki na naglalaro ng poker at kahit walang pera, nagpasya siyang sumali sa kanila. Para makapasok sa laro, isinangla ni Duffy ang kanyang relo. Pagkatapos ng ilang rounds, nanalo si Duffy na ikinagalit ng pinuno ng grupo at sumiklab ang isang away. Sa panahon ng gulo, madali silang natalo ni Duffy na nakakuha ng atensyon ng isang lalaking nagngangalang Max na kamakailan lamang ay nakalaya mula sa bilangguan. Kalaunan, nanatili si Duffy sa isang kalapit na motel dahil wala siyang permanenteng tahanan at madalas na gumagala. Nabunyag na si Duffy ay dating major sa Special Forces at nagsilbi bilang isang Marine. 7 taon na ang nakalilipas, nawalan siya ng maraming kasamahan sa Afghanistan, naiwan lamang siya at ang kanyang kaibigang si Don bilang mga nakaligtas. Kinabukasan, nilapitan ni Max si Duffy dahil nakilala niya ito mula sa away sa bar. Sa una ay nag-aalangan na magsalita, kalaunan ay nakinig si Duffy habang iginiit ni Max na mayroon siyang isang bagay na sulit ibahagi at inalok pa siyang bilhan siya ng almusal. Dahil sa pagkaintriga, pumayag si Duffy na sumama kay Max na nagpaliwanag na nakita niya ang kahangahangang kasanayan ni Duffy sa martial arts at iminungkahi na magtulungan sila para kumita mula sa kakayahan ni Duffy sa pakikipaglaban. Nagduda si Duffy noong una, ngunit tiniyak sa kanya ni Max na nagsasabi siya ng totoo at inalok na patunayan ito. Di nagtagal, dinala ni Max si Duffy sa isang lokasyon kung saan may inorganisang laban sa kalye ang isang lalaking nagngangalang Donald. Si Donald ang responsable sa pagtutugma ng mga mandirigma. Pagkatapos ng unang laban, hinamon ni Donald ang sino man na harapin ng kanyang kampyon, isang malaki at nakakatakot na mandirigma. Dahil alam niyang naroon si Duffy para sa isang laban, hinikayat siya ni Donald na sumubok, ngunit tumanggi si Duffy nang malaman niyang si Max ang nag-aayos ng laban. Nang subukang umalis ni Duffy, sinimulan siyang kutsain ng mga tao. Tinawag siyang duwag na nagtulak kay Duffy na tanggapin ang hamon. Sa loob ng ilang segundo, madali niyang natalo ang kampyon ni Donald. Pagkatapos, nakatanggap si Max ng pera mula kay Donald, ngunit mabilis silang naghiwalay nang makarinig sila ng sirena ng pulisya. Habang paalis sila, tinanong ni Max si Duffy kung mayroon ba siyang matutuluyan at nang sabihin ni Duffy na wala, inalok siya ni Max na tumira sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Ibinahagi rin ni Max ang bahagi ng perang kinita niya kay Duffy. Pagdating nila sa bahay ng kapatid ni Max na si Rachel, nasaksihan nila ang pagpapalayas nito sa kanyang kasintahan. Nagkaroon ng away sa pagitan ni Duffy at ng kasintahan ni Rachel at nabunyag na si Rachel ay isang balo na may anak. Kinabukasan, nakipagkita si Max kay Parker, isang malaking mafia boss na may malaking utang si Max. Binalaan ni Parker si Max na kung hindi niya babayaran ang utang sa loob ng isang linggo, patuloy na tataas ang halaga. Bilang tugon, plano ni Max na bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng pag-aayos ng isa pang laban, tiwala na ngayon na nakahanap na siya ng isang bihasang mandirigma kay Duffy. Natuwa si Parker sa kasunduan dahil mayroon siyang 2 malakas at wala pang talo na mandirigma. Samantala, nakita si Duffy na naglilinis ng bahay ni Rachel. Pagbalik ni na Rachel at ng kanyang anak na babae, pareho silang humanga sa pagiging magalang at mabuting asal ni Duffy. Nagpasalamat sila kay Duffy sa paglilinis ng bahay. Nang gabing iyon, matapos maghapunan sina Duffy, Rachel, at ang kanyang anak, umuwi si Max na mukhang masaya dahil tila maayos na ang kalagayan ni Duffy sa bahay ni Rachel. Pagkatapos, hiniling ni Max kay Rachel at sa kanyang anak na bigyan siya at si Duffy ng ilang sandali para makapag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Max kay Duffy na may utang siyang malaking halaga ng pera sa isang mafia boss at hindi niya ito mabayaran ng paunti-unti. Dahil sa desperasyon, hiniling ni Max kay Duffy na makipaglaban muli upang makatulong sa pagbabayad ng utang at kumita ng pera. Dahil sa pakikiramay sa sitwasyon ni Max, pumayag si Duffy na tumulong. Lumipat ang eksena kay Parker na tinatanong ang isang lalaking nagngangalang Riggs na lumabas na kasintahan ni Rachel, ang pinalayas niya sa kanyang bahay, at ang parehong lalaking nakaaway ni Duffy. Nabunyag na si Riggs ay isa sa mga tauhan ni Parker at ninakaw ang lahat ng pera mula sa kanilang grupo. Samantala, dumating ang isang tiwaling hepe ng pulisya na nagngangalang Lynx. Sinimulan niyang tanungin si Riggs tungkol sa ninakaw na pera, at inamin ni Riggs na itinago niya ang lahat ng pera sa bahay ng kanyang kasintahan. Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng oras si Lynx at pinatay si Riggs. Pagkatapos, hiniling ni Lynx kay Parker na alamin kung sino ang kasintahan ni Riggs. Kinabukasan, tumungo sina Max at Duffy sa arena ng pakikipaglaban upang makipagkumpetensya.
Pagdating nila, may nagaganap na laban ng isang babae at si Lynx ay nasa mga manonood at nanunood. Pagkatapos ng unang laban, si Duffy na naman ang lalaban sa isa sa mga tauhan ni Parker. Si Donald, ang pinuno ng laban, ay nagbabala sa mga manonood na si Duffy ay hindi isang taong dapat maliitin. Habang nagsisimula ang laban, mabilis at walang kahirap-hirap na natalo ni Duffy ang kanyang kalaban sa loob ng ilang segundo. Habang naghahanda sina Duffy at Max na umalis, pinigilan sila ni Parker. Iginiit na lumaban muli si Duffy, sa pagkakataong ito laban sa kanyang kanang kamay, si Ford. Alam kung gaano kadelikado si Ford, tumanggi si Max sa simula, itinuro na nabayaran na ang kanilang utang. Ngunit inalok ni Parker na triplehin ang bayad kung matatalo ni Duffy si Ford. Nang marinig ito, pumayag si Duffy na lumaban, ngunit humingi siya ng 5 beses na halaga kung mananalo siya. Pumayag si Parker ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, nagsimula ang laban sa pagitan ni Duffy at Ford. Noong una, nahirapan si Duffy dahil si Ford ay isang napakalakas na mandirigma na hindi pa natatalo. Gayunpaman, naalala ni Duffy ang kanyang mga nakaraang karanasan sa Afghanistan na siyang nagpasigla sa kanyang agresyon at determinasyon. Sa huli, natalo ni Duffy si Ford at nanalo sa laban na halos kamuntikan ng mamatay. Pagbalik sa kanilang tahanan, labis na natuwa sina Duffy at Max dahil mayroon na silang malaking halaga ng pera. Nagpasalamat si Max sa Diyos sa pagdadala kay Duffy sa kanyang buhay dahil alam niyang kung wala ang tulong ni Duffy, mananatili sana siyang may utang at malamang na napatay ni Parker. Kinabukasan, tinawagan ni Parker si Lynx upang ipaalam sa kanya na natuklasan niya kung saan nakatira ang kasintahan ni Riggs. Di nagtagal, pumunta si Lynx at ang kanyang koponan sa bahay ni Rachel, nagkunwaring hinahanap si Riggs. Sinabi sa kanila ni Rachel na matagal na silang hiwalay ni Riggs at hindi niya alam kung nasaan ito. Gayunpaman, iginiit ng mga tiwaling pulis na halugugin ang bahay ni Rachel na sinasabing hinahanap nila ang perang ninakaw ni Riggs. Pagkatapos ng masusing paghahanap, wala silang nakitang dala. Pagkatapos ay nagbigay ng babala si Lynx kay Rachel na binigyan siya ng 1 linggo upang mahanap ang ninakaw na pera o mahaharap sa malubhang kahihinatnan para sa kanya at sa kanyang anak na babae. Nang gabing iyon, umuwi sina Max at Duffy para lamang malaman na ang bahay ni Rachel ay ni-raid kanina ng mga tiwaling pulis. Ipinaliwanag ni Rachel na hinahanap nila ang perang itinago ni Riggs, ngunit hindi niya alam ito. Mabilis na napagtanto ni Max na ang mga tiwaling opisyal na ito ay malamang na nagtatrabaho para kay Parker. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Rachel at ang kanyang anak na babae na manatili sa loob ng bahay habang sila ni Duffy ay patungo sa punong tanggapan ni Parker upang harapin siya. Nang harapin si Parker, inakusahan siya ni Max at Duffy ng panggigipit sa kapatid ni Max, ngunit itinanggi ni Parker ang anumang pagkakasangkot. Inangkin niya na ang sitwasyon ay lampas sa kanyang kontrol dahil ito ay gawain ng isang mas makapangyarihang grupo. Inamin ni Parker na hindi siya nang ahas na tutulan sila. Pagkatapos ay isiniwalat niya na inamin ni Riggs na itinago niya ang ninakaw na pera sa bahay ni Rachel na naglalagay sa kanya at sa kanyang anak na babae sa malubhang panganib. Nagbabala si Parker na kung hindi ibabalik ang pera, malamang napapatayin sila ng mga tiwaling pulis. Dahil sa pakiramdam na na-corner, iminungkahi ni Parker na panagutan na lang ni Max ang utang. Nagpasya sina Max at Duffy na umalis sa punong tanggapan ni Parker, ngunit paglabas nila, hindi inaasahang nakasalubong nila si Lynx at ang kanyang kinatawan sakay ng isang kotse. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Max, hindi sigurado kung paano niya mababayaran ang utang ni Riggs. Alam niya na kung hindi, mapapahamak sina Rachel at ang kanyang anak. Pinapanatag ni Duffy si Max, sinabi sa kanya na handa siyang lumaban muli upang iligtas si Rachel at ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si Duffy sa labas ng bahay ni Rachel na nag-iisip. Lumapit sa kanya si Rachel at tinatanong kung bakit tila hindi siya natutulog. Ipinaliwanag ni Duffy na sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga alaala ng kanyang mga kasamahan na nasawi mula sa militar ay bumabagabag sa kanya. Karamihan sa kanila ay namatay na at siya at ang isa pang kasamahan na nagngangalang Don ang tanging nakaligtas. Samantala, nakikipagkita si Max kay Donald upang magayos ng isang malaking laban para kay Duffy, umaasang makakakuha ng sapat na pera upang mabayaran ang utang ni Riggs at matiyak na hindi naguguluhin si Rachel ng mga tiwaling pulis. Pumayag si Donald na tumulong, ngunit kung makakatanggap lamang siya ng 30% na bawas sa kita. Kinabukasan, nakipagkita si Donald kay Parker upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Max para sa isang malaking laban. Sinubukan din ni Donald na hikayatin si Parker sa pamamagitan ng pagpapakita nito bilang isang pagkakataon para sa paghihiganti matapos ang nakaraang tagumpay ni Duffy. Pumayag si Parker at nagsimula silang magplano para sa isang malaking laban ng gabing iyon.
Nang lumalim ang gabi, dinala ni Max si Duffy sa lugar ng laban kung saan nagtipon ng mga mayayamang manonood upang tumaya sa kanilang napiling mga kampyon. Sina Parker at Lynx ang nasa likod ng kaganapan na may kumpiyansang matatalo si Duffy sa pagkakataong ito. Sinabi pa ni Lynx kay Parker na kung mananalo si Duffy, si Parker ang mananagot sa mga pagkalugi sa pananalapi. Gayunpaman, tumanggi si Parker na nagbanta na ibubunyag ang ebidensya ng mga kriminal na aktibidad ni Lynx. Kung mabubunyag ang ebidensya, magdudulot ito ng malubhang problema para kay Lynx at sa kanyang tiwaling koponan. Samantala, nagtatapon si Rachel ng basura nang mapansin niya ang isang butas malapit sa basurahan. Sa loob, natuklasan niya ang isang bag ng pera na itinago ni Riggs. Sa sandaling iyon, nalaman ni Rachel na natagpuan at itinago ng kanyang anak ang pera dahil sawang-sawa na siya sa pagiging bastos ni Riggs sa kanyang ina. Humingi ng tawad ang kanyang anak sa paglilihim nito. Pagbalik kay Duffy, ipinaalam ni Donald sa kanya na ang kanyang susunod na kalaban ay isang matapang na opisyal ng pulisya. Naglagay si Donald ng $5 milyong na taya kay Duffy, hinihimok siyang manalo. Nang magsimula ang laban, mabilis na natalo ni Duffy ang opisyal, ngunit kalaunan ay natuklasan nila na natalo na ang opisyal sa isang laban ng araw na iyon. Sumiklab ang kaguluhan at nagpasya sina Duffy at Donald na tumakas. Habang tumatakas, tinawagan ni Max si Rachel, sinabihan nitong mag-impake at umalis agad sa lungsod kasama ang kanyang anak na babae. Sa kabila ng pagsisiwalat ni Rachel na natagpuan na niya ang perang hinahanap ng mga pulis, iginiit ni Max na umalis agad sila. Di nagtagal, nagmadaling umuwi sina Max at Duffy at inutusan sina Rachel at ang kanyang anak na babae na sumakay sa kotse, ngunit bigla silang inambush ng mga tiwaling pulis. Sa panahon ng pag-atake, binaril ang anak na babae ni Rachel. Agad na tumawag si Max ng ambulansya at nang madala si Rachel at ang kanyang anak na babae sa ospital, sinabi ni Duffy kay Max na kailangan nilang lutasin ang lahat. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipagkita sila sa kanyang dating kaibigan para sa tulong. Samantala, habang tinangka ni Donald na tumakas dala ang perang itinaya, binaril siya ng isang tao, isang kinatawan na ipinadala ni Lynx upang sadyang kunin ang pera. Sa kabilang banda, nakipagkita sina Max at Duffy kay Don na nagsilbi kasama ni Duffy sa militar. Ipinaliwanag ni Duffy na kailangan nila ng mga armas para makalaban sa mga tiwaling pulis ng gabing iyon. Tiniyak ni Don sa kanila na mayroon siyang mga kinakailangang armas sa kanyang sasakyan at ipinaalala kay Max na iniligtas ni Duffy ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa kanyang sasakyan na puno ng mga armas. Bagamat nag-alok si Don na sumama sa kanila, nagatubili si Duffy dahil ayaw siyang ilagay sa panganib, ngunit nagpumilit si Don, binanggit ang utang na loob niya kay Duffy. Di nagtagal, sina Duffy, Max, at Don ay tumungo sa punong tanggapan ni Parker upang harapin ang mga tiwaling pulis. Binalaan sila ni Parker na manatiling alerto dahil tina-target din siya ng mga tiwaling opisyal. Bigla, pinalibutan ng mga pulis ang lugar at sumiklab ang isang labanan. Nagawa ni na Don, Max, at Duffy na talunin ang mga tauhan ni Lynx. Sa isang punto, na-corner ni Parker si Lynx, ngunit pinatay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay na-corner ni Lynx si Max at hiniling na sumuko si Duffy, nagbanta na papatayin si Max kung hindi siya susunod. Nang marinig ito, sumuko si Duffy, ngunit nagawa ni Max na barilin si Lynx bago pa man mapansin ng sinuman. Matapos ang kaguluhan, napagtanto ni Duffy na si Don ay malubhang nasugatan. Sinubukan niya itong aliwin, ngunit pumanaw si Don. Kinabukasan, binisita ni Max ang ospital kung saan nagkamalay na ang anak ni Rachel at pinayagang umuwi. Pag-uwi, nakakita si Rachel ng isang sulat mula kay Duffy. Sa sulat, nagpasalamat siya rito sa pagpayag nitong manatili sa bahay nito at binanggit ang perang natagpuan sa basurahan at pinayuhan si Rachel na gamitin ito sa magandang paraan. Nangako si Duffy na babalik kapag maayos na ang lahat at pakakasalan siya. Nagtatapos ang pelikula sa aral na laging tingnan ng iyong mga basurahan, baka mahanap mo ang solusyon sa iyong mga problema at posibleng mahanap mo ang iyong future wife. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.